At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakabiglang balita ang kumakalat ngayon sa social media at ilang balitang online. Umano'y isinugod sa St. Luke's Medical Center ang Pangulo ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa mga ulat, nagkaroon umano ng seryosong insidente na nagresulta sa isang code blue na medical emergency. Ayon sa mga hindi pa kumpirmadong ulat, bigla raw nawalan ng malay ang Pangulo habang nasa isang pribadong pagpupulong. Mabilis umano itong isinugod ng Presidential Security Group sa St. Luke's sa BGC. Sa parehong ulat, binanggit na nagkaroon ng code blue na nangangahulugang critical na ang kondisyon at nangangailangan ng agarang resuscitation. Hanggang sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag ang Malacanang ukol sa kondisyon ng Pangulo. Sa gitna ng pangyayaring ito, umiingay sa social media ang hashtag #KarmaIsReal. Kasunod ng mga spekulasyong may kaugnayan umano ito sa mga controversial na isyong kinakaharap ng administrasyon. Ilan sa mga netizens ang nagsabing may kabayaran ang lahat ng ginagawa, habang ang iba naman ay nananawagan na itigil ang pagpapakalat ng maling impormasyon at hintayin ang kumpirmadong ulat mula sa mga otoridad. Paalala sa publiko, mag-ingat sa pag-share ng mga hindi kumpirmadong impormasyon. Tanging ang opisyal na pahayag ng Malacanang o ng mismong ospital lamang ang dapat pagbatayan. Kami ay patuloy na magbabantay sa anumang update sa lagay ng Pangulo. At yan nga ang mga balita ng ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Ayan ang inyong email na pupuntahan. Mag-email ka na palangga. Ayan, Kingmaker Tokyo Japan at Gmail. At sa mga nasa Canada naman, ayan, Kingmaker Vancouver at proton.me. At yung nasa Europa naman ay Kingmaker Europe at proton.me. Ayan, screenshot nyo na yan. At sa Amerika, nandyan sa ilalim ang ating information. Okay, sabi ni Miko, sana matuluyan na. So, may mga nagbalita, si Maui nagbalita na. But this is the information coming from our puting ahas, which is regular na nating nakukuhaan ng impormasyon mula sa loob o pugad ng mga Digimon. So, nung around 6:45 p.m. Philippine or Manila time, ay code blue na daw si Bangag. Okay? Alright? Okay. Yeah. Code blue na. Kasi nagjumbagan sila ni Lisa Tanas dahil ayon sa ating Juting Jaas, ay sabog na sabog, bangag na bangag, silang dalawa pareho sa pulburon. So ito inaano ko lang to yung information na binabasa ko actually. So, nagkasakitan at may injury si Liza Tanas sa ulo. Di ba dati nag-umbagan sila sa aeroplano, nag-umbagan, nalaglag si Liza sa hagdan noong December of 2022 sa Kabangagan, di ba? Sa Lasingan dahil yun bangag na bangag sa ipinagbabawal na pulburon. So kagahapon, may injury si Liza Tanas sa ulo. Okay. At in-airlift yung dalawang mag-asawang bangag around 6:45 p.m. kahapon. In-airlift. So yan I think yung balita ni Jason Sa. So during that time, wala pa akong A1 information noon, pero may mga nagsabi sa akin, pero kasi hindi yung regular na puting ahas ang nagbigay sa atin. So hindi ako makapagbigay ng eksaktong statement coming from puting ahas kasi you'll never know kung ano yung totoo o ano yung A1 info. So ngayon, tama yung post ni Jason Sa. Kasi ayon sa ating source, nasa St. Luke's pa rin, okay? Nasa St. Luke's pa rin si Bangag. Pero itong post na ito, kailan niya pa ito pinost? 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. So, sa time nyo, this was like almost 7 hours ago, itong information. Hindi ko alam kung nakalabas na si Bangag or what. Pero in-airlift sila pareho dahil pareho silang nagka-jumbagan. Alright? At
Ang sabi nga ng aking puting ahas, sabi niya sa akin, Miss Maharlika, hindi po paki-correct naman, sabi niya, hindi po tinuhod si Lisa Tanas. Hinampas po siya ng cellphone ni Bangag. Dahil pareho silang bangag. Okay? Ngayon, kaya po nalaman ito ay grabe yung kalabugan at murahan na narinig, sabi niya, na narinig namin sa labas. O namin, pwede itong PSG staff. Okay. Sabi niya, kalabugan, bugbugan na narinig namin sa labas. So lumabas si Lisa Tanas. So tinawag ang PSG. Kitang-kita namin na may dugo sa pagmumuka ni Lisa Tanas. Okay? Then, si Bangag Jr. ay nakaupo, okay, sa chair. At siya ay nag-color blue. Kaya code blue. Alright? Okay, kaya code blue. Okay? So yun, sabi niya, at hirap huminga. Kaya in-airlift sila. Okay, both sa in-airlift, papunta daw sa Intok. Ayon sa ating A1 information. So ano ibig sabihin ito? 'Di ba ang bilis? Ang sabi nga ni Inday, ang gaba sa Ginoo dili good magsaba. So kahit walang gagawin yung taong bayan, umupo lang kayo ng bonggang-bongga kapag ang Diyos ay sumingil, 'di ba, sa kanilang mga kasalanan o sa ating mga kasalanan, talagang dili good magsaba. Right? Sabi ni Jane, sana makomatose. Imagine, kasasabi lang ni Inday Sara ang statement na ang gaba dili good magsaba. What do you expect? Okay? Bangag nga What do you expect? Authenticated bangag. Okay? What do you expect? Okay? Penorensic ng US, okay? Ng US expert. Ayan ang result. Paulit-ulit natin sinabi, pero kasi pinapaalala ko lang sa inyo. What do you expect? Okay? Ito ay forensic authenticated si Bangag Jr., mga kababayan. So ngayon, kaya itong pagpatuloy nila na panggigipit sa inyo, sa lahat. Sana patay na, sabi ni Ed. Okay? RIP. Bangag resign, tayo mo, Hindi naman sa yung flag sa Luneta naka-half mast na daw. Hindi ko alam, hindi ako updated. Okay? Hindi ako updated. Sana totoo na 'yan. Sabi ni Tyron, really? O tingnan natin, pakatingin nga yung Luneta, i-Google natin, i-Twitter natin. Divine intervention po 'yan, sabi ni Dark Angel. Okay? Tignan natin sa X kung totoo yan, ha? X is Twitter, right? Okay, X. Okay, tignan natin kung kasi may nag-comment. Luneta, okay. Kung totoo yan, mga palangga. Okay. 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 Wala akong makita. We'll see. Anyway, Marcos resign. Fiesta kapag Anyway, ganito kasi ang karma. Kaya nga, lahat ng pangyayari ngayon, okay. Ano sabi? Alright, sige, hindi ko makita yung tungkol dun sa Okay, ito ang eksena. Ito ang instruction. Meron pa. Okay, tignan natin sa information. So, yun na nga, in-airlift si Bangag Jr. May instruction. Okay, ano yung instruction? Where is the instruction here? Okay. Ayun. So, ngayon, nakita nga daw na may dugo si Lisa Tanas. Hindi na naman makakalabas yan. Magtatago na naman siya. Alright? Magtatago na naman yan palangga ang bangag na yan. Okay.
Kasi gusto nga nilang pagtakpan lahat. You know, nag-aaway-away na yung mga yan. Baka si Bangag Jr. ay, well, hindi na nga makakapag-isip yan kasi kung pareho silang bangag, talagang bangag na bangag, mga palangga. Sabi nga ni Attorney Glenn Chong kahapon, parang kulang na lang, formalin, something like that. Hindi naman tayo we wish ng masama sa mabuting tao. Pag mabuting tao, pag mabuting leader, mabuting presidente, talagang dapat ay ipapagdasal mo na humaba ang buhay. Pero kapag bangag at tignan mo, nag-illegal ng paghuhukay dyan sa QGC, may pag-uusapan natin yan, di ba? So, dapat talaga, Diyos ang gumanti sa kanya, di ba? Ang Diyos talaga ang maniningil. Actually, hindi tayong bayan dahil di naman tayo manggugurgur katulad nila, di ba? So yun nga, sabi ng ating information ay sa kasalukuyan nasa St. Luke's pa. This was like 7 hours ago. Okay? But, i-airlift si Bangag sa Batangas Mansion if may order na raw ng doktor. Alright. Teka, nasan yung Batangas? Kanino? Hindi ko alam eh. Kanino yung bahay yung Batangas Mansion? Do you know? Tanong natin sa puting ahas. Okay? So, yan ang sabi. So, ano ang ibig sabihin nito? Ang gaba, dili good magsaba. And, tama nga. Well, sabi ko sa inyo, hindi nila matatapos. Hindi makakaabot ng 2028 yan. Baka nga, hindi abutin ng birthday yan eh. Pag may birthday na yan, magbilang kayo 13 oras. Ay, 3 araw. Di ba? Kasi kahapon, I think bago sila nagbugbugan, nag-release na naman siya ng statement, si Bangag Jr., na yung bagyo na dinanas yun na naman, mga palangga, mansion ng mga Marcos, may mansion sila sa Batangas, ay hindi ko alam yun. Anyway, dito sa bagyong ito, sabi ko nga, talagang ang Ginoo ba, ang Diyos, ay talagang okay. Hindi ko, tawagin ko si kinabi ba ni Cathy yun? Paano niya na-mention sa akin yan? Tignan natin. Kung present si Palangga. Okay. So ngayon, mga kababayan, itong bagyo na ito, na naranasan ninyo si Bagyong Enteng, okay? Sabi ni Solid Maharlika na ko is mansion yata nila Ralph Recto. Anyway, so itong bagyo, ang sinabi niya, hindi naman, ang problema daw ngayon sa bagyong nararanasan nito is kasi malakas ang hangin. Bangag na ito, mga palangga. Nung una, basura. Nung una, pangalawa, sinasabi niya, binangga ng barko, kaya nawala yung flood control. Ngayon, wala namang problema kasi malakas, malakas ang hangin, ganyan-ganyan. So, itong direksyon na ito, okay? Itong direksyon na ito ay talagang bangag na. Hindi pa kami nag-usap ni Cathy. Kung may information din siya siguro, dahil alam mo naman yan, may informasyon din yan. But anyway, our information is A1 at ito yung regular na mga tao na nandoon sa loob na naka-witness. Ito din yung mga taong nakakita na binulyawan ni Lisa Tanas yung isang PSG. Kaya nga nagtataka ako dito sa mga PSG na ito na nakikita. Di ba nakikita ninyo ang ginagawa ng mga bangag na ito, nagbubugbugan, nagre-report pa nga kayo sa akin, di ba? Nagsasakitan, pero wala kayong ginagawa. Pero recently, mga kababayan, ay mukhang umaalma na nga itong ating mga kapulisan dyan sa Davao City, na kung saan patuloy din na sumusunod sa utos ni Lisa Tanas, ni Marbil, ni Torre, ni Bangag. Di ba? So yan yung nakikita natin na parami na ng parami ang umaalsa at nagsispeak up day kasi nga wala na pong direksyon ang gobyerno ninyo. Kaya paulit-ulit kong sinasabi, gusto niyo bang tiisin yung mga baha, di ba? Ang inyong only sa panahon ni Bangag Jr. na may ganyan ka sobrang binabaha ang mga lugar na never mo ma-imagine sa buhay mo na binabaha kayo, di ba? Ako tumira sa
Pilipinas. Tumira ako ng Quezon City, ng Maynila, ng Mandaluyong, Quezon City, Manila, Mandaluyong. I think yan lang ang tiniran ko sa buong buhay ko. Caloocan, tumira din ako diyan. Okay? So may mga lugar na hindi binabaha, pero ngayon umaapaw na ang baha. Hindi lang lagpas tao, lagpas bahay. 'Di ba? Lagpas bahay. Anong ibig sabihin yan, mga kababayan? Ibig sabihin, yung mga budget supposedly para dyan sa flood control na yan, to protect, 'di ba? To protect you, ay ninakaw na nila. Kasi, imagine nyo ng panahon ni Duterte, kahit naman nagbagyo, may binabaha talaga ng mga area. But not to the point na ganyan lagpas third floor, di ba? Second floor, third floor. So yan ay sinyales na hindi napupunta ang pera ng bayan, ang pondo para sa mga proyekto na yan, para sa mga flood control na yan, mga infrastructure project na yan, para support, para kayo ay protektahan ng gobyerno. Kaya ngayon, dahil every day ay huhubaran sila ng hubaran dahil sa pag-abangag nila. Di ba nagsusuntukan, nagsasapakan? Di ba September pa lang, sinabi na natin sa inyo na nung in-appoint nung pinarmahan ni Bangag Jr., yung Chief of Staff appointment ni Attorney Vic Rodriguez, nagsapakan sila doon sa eroplano. Di ba? Ilang beses si Lisa Tanas nananakal. Harap-harapan, yan ay testimonya ni Attorney Glenn Chong nung nawala ng internet during their meeting, tapos nawala ng internet, sinakal niya, 'di ba, yung kanyang staff. Ang dami nandura, 'di ba? Baboy itong babaeng ito, katulad ng kanyang asawang mga What do you expect kung ang isang presidente at first lady ninyo ay magka-jamming sa ipinagbabawal na pulburon? Kaya ngayon, at saka hindi niyo pwedeng i-ignore yan. Hindi niyo pwedeng i-ignore na okay lang yan. Parang okay lang sa inyo na may presidente kayong bangag. May presidente kayong ayaw magpa-bulburon test. Well, congratulations si Mother Pebbles nagpa-drug test. At siya ay free from pulburon, or from S. Nakita ko sa post na ng bonggang-bongga. Yan is, as inamin niya mismo na during her past, naggamit siya, pero ngayon clean na siya. Good job, Mother Pebble. So, ito yung panawagan natin sa mga politiko. Ito yung resolution din na hiniyain ni Congressman Pulong sa mga politiko na pagtatakbo kayo, mga government official, na dumaan kayo sa high hair follicle test. Diba? So ngayon, balikan natin si Bangag. Kaya naman, etong issue ng magpa-hair follicle test, yung kanyang pagiging authenticated Bangag, ayan po, ang forensic result yan dito, here in the States. Ayan, di ba? Ayan yan. May mga, ano pa yan, paulit-ulit ko. Kaya nga, anong petsa na? July 21, nung tinakot nila ako na magpa-drug test, i-demanda ako sa Amerika dahil nagpakalat ako ng fake news at ito daw ay deepfake. Ito sinasampal ko sa kanila. Ito po ang tatlong papel na ito na, ayan ang itsura ni Kuting. Binasa ko na to sa inyo, but I just want to remind you, kung matapang yung mga buwaka ng Genemis na yan, okay? Kung matapang yung mga yan, mga palangga, bakit hanggang ngayon hindi pa siya makipag-ugnayan sa Amerika? Ipinagyayabang ni Lisa Tanas at ni Bangag Jr., alay namin ang Amerika. 'Di ba? Makikipagtulungan sila para hulihin si Maharlika, para idiin si Maharlika, ipakulong si Maharlika dahil nagpakalat ng deepfake na si Kuting ay nagbabangag. Kaya nga i-challenge them, 3 days nga lang binibigay ko. More than a month na. Ayan po, hindi magsisinungaling ang ebidensya. Kung kayo ay matino na sa kaisipan ninyo, hindi, 'di ba? Ito ay malinaw pa sa sikat ng araw. Sabi ko nga, ito ay magtitestimonya ang forensic expert dito sa Amerika kapag ako ay kinasuhan. 'Di ba? Hindi ko lang pwedeng ilabas yung kanyang pirma at ang kanyang pangalan kasi, sabi ko nga, nagpirma ako ng agreemento sa kanya tungkol dyan. Ganun pa man, ito yung pinapakita ko sa inyo na ang nangyayari sa Pilipinas, yung sapakan nila, nag-code blue na, di ba, wala na sa tamang katinuan. Kapag bangag na, di ba, kahit nga ano pa ang relasyon ninyo,
ay talagang nagsasapakan ang tao pag bangag na at high na sa ipinagbabawal na pulburon. Ano ang impact dito sa inyo mga kababayan? Ang impact sa inyo, lulunurin kayo sa baha, lulunurin kayo sa Kumunoy. Tulad na nangyayari sa Davao, sa KOJC. Okay? Na illegal ang kanilang pagdistrongkar, paghukay, pananakit, pang-tear gas, pangsisira, panglusob dito sa private property, paglabag sa religious freedom, paglabag sa karapatang pantao, lahat ay nilabag na nila. Even ang karapatan ng mga pulis na nandoon. So kanina, pumunta dyan si Attorney Torion para, silipin kung ano yung mga dinidrill nila, ano yung inuhukay nila, di ba? Nakita nyo naman yan mga palangga. I think, ito, pinost na natin yon. Pero tignan natin tong recent. Picture lang, ano? Ito, nakita nyo na tong picture na ito. Ayan, okay. O, di ba, yung mga pagdidrill nilang ganyan. Nakita nyo na yan, drilling na yan. Naghuhukay sila. Buti nga na, sana kung ilagay nila si Bangag. Unang-una, ito ba ang mga pulis na ito ay experienced or are they skilled to do that? Kasi bago ka yung mga even na mga construction workers, di ba? Even mga electricians or mga vocational courses, kailangan mo mag-aral, kailangan mo may certificate, kailangan mo pag-aralan yung mga bagay-bagay na ginawa mo. Ito bang mga pulis na ito, are they skilled to do that? Para maghukay? Actually, pwede silang mapahama kasi hindi nila trabaho yan. Kasama ba sa pagtrabaho ng pulis ang paghukay o pagmimina? Kasi even yung mga minors yan ay mga permiso yan. May mga certificate yan para to do that kind of job. Diba? So kaya nga ito mga kababayan, ang epekto ng pagiging authenticated bangag ni Marcos Jr. Ito yung nagiging epekto kapag ang pinapayagan ninyo na ang inyong presidente at ang kanyang asawa ay magka-jamming sa ipinagbabawal na white powdery substance at saksing buhay eyewitness si Cathy Binag, mga kababayan, na hanggang ngayon, 'di ba, may isang buwan, may 1 month na nagsalita si Cathy Binag. Kung talagang totoo na nasa panig ng gobyernong ito ang katotohanan na kami na tayo na mga kritiko o tagapagsalita dito sa social media na tayo ay pinapabatid sa taong bayan na eto si Bangag. Authenticated Bangag siya. Balikan po natin kasi lahat ito nang nangyayari sa bayan natin ngayon, ang mga baha na nararanasan ninyo, ang panggigipit, kahirapan, it all boils down dahil meron kayong bangag, authenticated niwi na presidente at kanyang asawa at yung mga katauhan niya sa kanyang mga gabinete. Ito lahat ang kadahilanan. Diba? Kaya ito, pinahirapan ngayon ang KOJC. At kayong lahat, hindi lang KOJC, yung mga nararanasan ninyong baha. May nag-comment, sana sa St. Peter na. I wish. Kaya sabi ko sa inyo, kung sisingilin siya, alam niyo, sinasabi niyo, may mga trolls dyan, or nagpapanggap na maka-Diyos, masama ang mag-wish ng ill dito sa ikapwa mo. Yan, applicable yan sa taong matino. Kapag taong matino na gumagawa ng tama, talagang labag yan sa mata ng Diyos. Okay? Sa mata ng Diyos, na i-wish mo na magurgur yung isang tao na wala namang ginawa. Pero kung katulad ni Bangag na may ginurgur sa pamamagitan ng pagiging bangag nila, ginorgor at mga nasaktan na mga Pilipino sa KOJC compound, kung may mga estudyante na hindi nakakapasok sa kanilang pag-aaral ngayon dahil ginigiba nila yung mga paaralan. Diba? Yan, pwede mong i-wish yan. Sabi ko, kahit pigaan mo pa ng kalamansi dyan, magpapaparty pa ako, magpapalitsyon pa ako ng bonggang-bongga. Okay? So yan ngayon ang impact niyan. So, kanina nakita natin si Attorney Torion, 'di ba? Ang counsel ng KOJC na kung saan na sinubukan niyang i-check together with the media
Ang sabi pa nga niya doon parang nananawagan siya sa GMA, parang may taga-GMA pa doon, o iba pang mga mainstream na naka-witness na sabi niya, iulat nyo naman yung tama. So after watching that, ng kanyang panawagan, pumunta ako dito sa mga mainstream media kung inulat ba nila yung kanilang nasaksihan doon na ayaw papasukin ng mga pulis ang representante o ang mga KOJC at ang kanilang lawyer para makita kung ano yung dinidrill nila, kung ano yung mga hinuhukay nila. So, paglabag ulit sa property, sa private property. Kaya ito may nag-share sa atin ang open letter ng mga pulis na nandoon sa KOJC. Somehow, 'di ba sabi ko nga, na-admire ako dito sa mga KOJC na binibigyan nyo pa sila ng pagkain, ng tubig and everything. Tama yung ginawa ninyo. Tama talaga ang ginawa ninyo. Kaya sabi nga ni Inday Sara, wala siya sa level ng spirituality na love your enemy. Ako din, wala din ako sa level na ganun. Pero nung binasa ko tong open letter na sinasabi niya dito sa letter na ito, open letter to Marbil at Torre, ito yung mga nasa, according to this report, na yung mga police doon. Okay, open letter nila. Sabi niya, we are police officers assigned in KOJC Davao and have concerns regarding the treatment of all police officers currently stationed in Davao. We, the police officers, have diligently followed your orders, which appear to be clearly politically motivated. O, di ba? So sunod lang nila, which is nakikita nila na ang order na galing sa taas sa mga bangag ay politically motivated. Sabi nga nila, we find ourselves in a situation where our actions dictated neither aligned with our own will nor consistent with the law. As a result, sabi niya, we have become the subject of ridicule with many questioning our competence and making light of our... Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!